Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Mark Ivan Inodeo. Shoutout po Kuya Pinong, massive selection na bukas. Sana masilik. Palagi po akong nanonood ng vlog niyo po. Maraming salamat sa mga tips na binibigay ninyo. More power. Samahan ng dasal kabayan at kung hindi ka man ngayon magka-employer ay marami pang susunod na massive selection. Pero sana ay magka-employer ka na ngayon at maraming salamat sa suporta at good luck. Pangalawa ay si Myra Pami. Hi Kuya, new subscribers po, pa-shoutout naman po. Kuya, ask lang po, yearly po ba may registration? Shoutout sa kabayan at salamat. At kabayan, yearly ang registration para sa EPS topic exam. At ito ay kalimitang nangyayari sa buwan ng February. Kaya kailangan ay pagdating ng January ay dapat lagi na kayong nakatutok sa website ng DMW kasi dyan kalimitang nag-a-announce kung kailan ang registration para sa EPS topic exam. May isang nag-comment din sa isang video ko na ang tinatanong niya ay i-vlog mo rin sir kung ilang katao lang need ng Korea per year at ilan lahat tao ang nag-exam per year at ilan lang mostly nakakapasa para may idea kami at kailan lang nagpapa-exam ang DMW para sa mga para makapag-prepare. Registration muna bago ang exam. Kasi doon sa evaluation, pagkatapos ng evaluation ay mag-a-announce ang DMW kung sino yung mga nakapasa sa evaluation at pwedeng mag-proceed sa EPS topic exam. At mag-a-announce ulit ang DMW kung sino, kung kailan at saan ang inyong EPS topic exam. Kasi ano yan, by batch yan. Batch 1, batch 2, batch 3, katulad nung 2024 hanggang batch 3. Tinatanong din ni kabayan kung ilan daw yung mga nag-i-exam at ilan yung mga nakakapasa. Noong 2024, hindi na ako sure dito, no, pero malapit itong number na to. Parang nasa 60,000 o 50,000 yung mga nag-exam. Tapos ang pagkaalam ko dito ay halos aabot ng 10,000 yung mga pumasa. Tapos dito namang 2025, talagang paiba-iba, no. Itong 2025, ngayong taon lang na to, ay nagpa-exam ang DMW. Ang kinuha na lang nila sa registration na pwedeng mag-exam ay 7,500. Tapos ang pumasa ay wala pang 3,000. Parang nasa 2,600 data yung pumasa. Yan yung kabayan, kaya hindi tayo pwedeng magbigay ng exact na kung ilan lang dapat yung mag-i-exam at kung ilan lang dapat yung papasa kasi nakadepende sa DMW kung ilan lang yung papapasukin nila sa registration para sa EPS topic exam. Tandaan, registration muna bago ang exam. Tapos tungkol naman dun sa tanong ni kabayan na ilang katao daw ba per year ang kailangan ng South Korea, may video ako niyan na ang kailangan ngayong taon 2025 ay nasa 156,000 na katao. Pero hindi lang yan sa Pilipinas kukuhain. Maraming bansa na pinagkukuhanan ng worker ang South Korea by government to government process. Nandiyan na yung Kyrgyzstan, Nepal, Pakistan, Vietnam, Cambodia, Thailand, Pilipinas. Marami yan, nasa 16 o 17 na bansa. Pero ang lamang lang talaga ng Pilipinas kasi maraming kukuhanin diyan sa manufacturing. Lahat ng nag-i-exam sa atin sa EPS topic exam ay puro lahat manufacturing. Kaya nakakalamang ang Pilipinas diyan kasi doon sa 156,000 na yan ay nasa 79,000 yung kukuhanin nila sa manufacturing. Kaya nakakalamang na maraming tao ang kukuhanin sa Pilipinas na EPS factory worker. Yung iba naman na kahit malayo pang exam ay aral pa rin ang aral. Kaya kumbaga kanya-kanyang technique yan. Kasi yung iba, ang sabi ng iba ay para press pa raw sa utak. Kaya bago 3 months o 2 months
bago yung EPS topic exam, doon lang sila nag-aaral para fresh daw sa utak nila. Pero kanya-kanyang diskarte naman yan. Pero ako noon ay kahit malayo pang EPS topic exam, ay basa ako ng basa. Pag yung sinisipag ako, nagme-memorize, tapos dong siguro mga 1 month o 2 months na lang yung bagong exam namin, saka doon ako talaga, tumutok talaga ako. Umaga hapon, memorize ako ng memorize, familiarize. Kung nahihirapan kayong mag-memorize, familiarize na lang ano. Kaya doon sa mga mag-i-exam, yung doon sa mga gustong mag-exam, doon sa mga baguhan, ay wala namang pinipiling oras yan kay malapit na o malayo. Nasa sa inyo naman yan kung talagang pursigido kayo. Habang may pagkakataon, mag-aral na mag-aral. At tandaan ninyo, mas lamang ang maraming alam. Idagdag ko dun sa tanong ni Kabayan, tungkol sa, nagtatanong siya kung kailan lang nagpapa-exam ang DMW. Pagkatapos ng evaluation, Kabayan, ay magbibigay ng announcement ang DMW kung sino yung mga pwedeng mag-exam, at i-announce din nila kung kailan ka pwedeng mag-exam. Kasi batch by batch yan, depende sa rami. Depende sa dami na mag-i-exam. Meron dyan, pagkatapos ng kunyari natapos ang registration ng February, mag-i-exam na yan, magpapa-exam na yun sila, monthly. Palagay natin mag-isimula siya ng April, May, June, July, August, September. Kasi nung 2024 ay inabot yata ng hanggang September yung mga nag-i-exam. Kaya batch by batch dyan. Halimbawa, ako, sinabi ng DMW na ang exam ko ay June. Ganyan. Tapos yung iba naman ay July. By batch yan. Kaya nakadepende sa ibibigay ng DMW kung kailan at saan ang iyong EPS topic exam. Kasi meron din sa Aklan, meron sa DMW, at di ko lang natandaan kung saan yung isang lugar na yun na pinagpapa-examan ng DMW. Basta malalaman nyo yan kapag pumasa kayo sa evaluation, ay magbibigay ng announcement ng DMW kung saan at kailan ang inyong EPS topic exam. Kaya pinakamagandang intay ninyo ay ang registration para sa EPS topic exam. Kung tinatamad naman kayong mag-check sa website ng DMW, ay huwag kayong magalala kasi nakatutok din naman ako lagi at ginagawan ko ng video kung kailan sila mag-a-announce o magbibigay ng registration para sa EPS topic exam.